manalangin. Pikit po natin yung mga mata. Let's pray. O Amang dakila, makapangyarihan sa lahat. Ama, pinupuri ka po namin, pinadakila, pinapasalamatan, itinataasama sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyong kabutihan, Ama, sa inyong patuloy, Ama, na pagkabay sa amin, na kami, Ama, inyong ginay upang makarating po, Ama, dito, Ama, sa panambahan namin, sa aming pagtitipon. Nagpapasalamat po kami, Ama, pagkat nariyan po patuloy yung kamay upang kami, Ama, ay ibangon, Ama, mula sa aming katamaran, mula sa aming hindi pagnanais, Ama, na pumunta ng simbahan. Maraming salamat po, Ama, sa bawat isa na narito, na inyong patuloy, Ama, na binigyan ng kalakasan ng kanyang pangatawan at sa espiritual na pangatawan, Ama. Nagpapasalamat din po kayo patuloy, Ama, sa inyong patuloy, Ama, na pag-iingat at patuloy, Ama, na pagpaprovide ng inyong banal na salita sa pamagitan naman ng inyong lokal na iglesia, Ama, dito, Ama, sa Taguig. Doon po, Ama, patuloy po namin humihingi ng kapatawaran sa lahat, Ama, ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng pagkakasalang nagawa. Dito may lingkod po niyo, kapatawarin niyo po kami, tulungan niyo po, Ama, na maging malinis po kami sa inyong harapan upang patuloy po, Ama, na makita po namin, Ama, ang inyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Ama, ihanda niyo po aming puso't isipan upang patuloy na pakinggan, patuloy, Ama, na i-meditate ang inyong banal na salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Pangunahan niyo po patuloy, Ama, ang inyong lingkod na mga ngaral upang patuloy na may pahayag ang inyong banal na salita faithfully sa umagang ito dito, Ama, sa inyong congregation. Galing po, Ama, ay patuloy manguna sa aming pag-aawitan, sa aming magpapasalamat, ay patuloy, Ama, mapapurihan. Ama, binabalik namin sa inyong kapuri at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Blessed Lord's Day at magandang umaga sa inyong lahat. Buksan po ang ating mga hymnals sa hymn number 4. Hymn number 4, Praise Ye the Triune God. So, tandaan natin na ang Diyos natin ay iisang Diyos at tatlong persona. He's one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. At yung pinaka-personal na pangalan niya sa English ay Jehovah. So, it's mentioned here. Sa huli ng verse 1, sinabi dito, Praise Ye Jehovah. So, awitin natin hymn number 4, Praise Ye the Triune God. Let's open our Bible po sa John chapter 8. Buksan natin mga Bible sa John chapter 8. Babasahin po natin first 20 verses. John chapter 8 verse 1 to 20. John chapter 8 verses 1 hanggang sa verse 20. So,
dito po sa John, makikita po natin dito na kung paano pinakilala ni John the Beloved si Jesus Christ bilang Son of God. At dito sa chapter 8, makikita po natin dito na kung paano si Jesus Christ, yung kanyang forgiveness, yung pagiging Diyos niya, at the same time, kung paano niya pinatawad yung isang babae na nagkasala sa Diyos. At dito makikita natin na simula dito sa chapter 7, verse 53, hanggang chapter 8, verse 11, doon sa mga modern Bible perversions o doon sa critical text, ito ay tinanggal nila. As in, lahat itong verse, simula sa chapter 7, verse 53 hanggang 8, verse 11, tinanggal nila yan. As in, kung may nakalagay man doon sa English Bible, may kita niyo sa ilalim nila, RSV, KJV, NIV, at ESV. May kita sa ilalim nila, may nakalagay na wala ito sa original na Greek. Yun yung sinasabi nila, wala ito sa original o doon sa Old Greek. So, may kita natin dito, bakit kaya nila tinanggal yon? At ayon sa mga sources, sinasabi nila ng isa sa dahilan bakit tinanggal yon dahil pinapakita daw na okay lang pala na yung babae ay gumawa ng kasalanan o adultery sa kanyang husband at papatawarin siya ng Diyos. Yun tayo yung isa sa dahilan. Pero makikita natin dito na ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan, even ng adultery. At makikita natin na dito sa verse 20, which is sinasabi dyan, maraming mga modern Bible perversions ang tinanggal nila dyan sa verse 20, yung Jesus. Yung Jesus, pinalitan nila niya, He spoke. Ibig ang sinabi dyan, these words take Jesus in the treasury. So makikita natin na kung paano yung mga modern Bible versions na meron tayo ngayon, they are corrupted. So, kaya gumagamit tayo King's Bible even sa ating scripture reading kasi we believe na ito inspired at the same time, ito ay preserved words of God which is faithfully translated doon sa Greek at sa Hebrew and Greek text. So, makikita natin dito kung paano sa ating pagbabasa ngayon, kung paano yung pakikipag-usap ni Jesus Christ doon sa babae at paano yung kanyang pagpapatawad doon sa babae. Magsitayo po tayo. John chapter 8, verse 1 hanggang verse 20. Gagawin po natin itong sabay-sabay na babasahin. John chapter 8, verse 1 to 20. Andiyan po ba lahat? John chapter 8, verse 1, read. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery, stoned. But what sayest thou? This he said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down, and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself, thy record is not true. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came, and whither I go. But ye cannot tell whence I come, and whither I go. Ye judge after the flesh, I judge no man. And yet if I judge, my judgment is true. For I am not alone, but I and the Father that sent me.
also written in your law, that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. God bless the reading of Holy Sacred Words. Maupo na po tayo. So, napakaraming mga modern Bible version, talagang critical text, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Yung mga yon ay talagang tinanggal nila yung chapter 7, verse 53, hanggang dito sa verse 11 ng chapter 8. Kung titingnan mo, para sa kanila, hindi ito salita ng Diyos. At yung paniniwala nila, itong Bible ay hindi talaga siya binubuo ng salita ng Diyos. Hindi ito salita ng Diyos. Ang paniniwala nila na itong Biblia ay isa lamang itong aklat na katulad ng mga aklat ng Quran o aklat na katulad ng kasaysayan. So, hindi ito, wala itong wala itong pagkakaiba sa ibang mga aklat. So, makikita natin yung mga yon. Example niyan, sila Westcott Court, yung makilalang mga tinitwist o talagang kenora yung Greek text. So, makikita natin na dito sa ating Bible, still nakapreserve yung salita ng Diyos. Thank God. At muli po, welcome po sa ating lahat sa ating morning service at nagaganap po tayo makasama yung bawat isa. So, nagaganap din tayo makasama ang ating mga bisita. Sila Brother Fernando and Sister Rita. So, welcome po kayo dito sa aming service. Nagaganap po kami makasama kayo. At then, meron tayong may iba pa ba? So, wala na. So, praise God, may kasama tayo ngayon. At dako po tayo ngayon sa ating praise and thanksgiving. Meron po bang nais mauna na nais magpasalamat, magbigay ng papuri sa ginawa ng Diyos sa buong linggo sa kanyang buhay. May nais po mauna, praise, thanksgiving. Yes. I'm thankful that we were able to get here safely by God's grace. Amen. Amen. Praise God sa safe kapag natigyan na dito sa nag-save tayo sa ating bahay panambahan sa pagtitipon. Amen. Praise God. Praise, thanksgiving. Yes, my Lord. Una ko salamat kay Lord sa whole week. Very blessed. And thank you sa gabay and confidence na information na sa amin. Or sa mga bata. Kahit thank you sa amin. Amen. Praise God sa buhay na patuloy na pag-preserve at pag-provide kanila Kuya Kurt. Ano po ba? Praise? Yes. Thank you po kay Lord para sa healing of God. Thank you for sa prayers of God. Thank you din na makabalik na. Amen. Request po sana sa mga bata para sa Amen. Pray po natin sila Rem and Jean. Rem and Jean. Rem and Jean. Pray po natin yung dalawang mga bata na makasama natin dito. Last time, malagi sila nakasama. So, naway ka na magulang, nagpayagan sila na makasama muna natin dito. So, may po praise, thanksgiving this. Praise and thank the Lord for the continuous provision, making my grandkids safe. Pag-pray po natin patuloy yung ako, Nanay Wilma, sa kanyang training. So, praise God sa patuloy na pangunguna at pag-provide ng kalakasan kay Nanay Wilma na naglalakad na Nanay Wilma dito. Pero ngayon may init, ito tayo sasakay. So, may ba? Yes. Praying po na makakita kami gusto sa tulong natin sa second. Sa tondo po. Pag-pray po natin na magkaroon first love. Second branch po. Amen. Pag-pray po natin. Lumamit pa yung lumago pa sa biyaya ng Diyos at sa kalauban ng Diyos yung kanilang negosyo. Ano po ba? Praise, thanksgiving. Umala ako. Papasara sa Panginoon sa natapos namin na Bible study sa Saturday School ng mga kabataan doon sa Candelaria. So, habang tumatagal, yung mga bata talagang mapapalapit din sa'yo.
So, kung titingnan natin, hindi sa mga salita ni Jesus Christ, na huwag niyong hayaan yung mga bata ay pansin. That's right. Pagkos tanggapin nyo. So, yung pagtuturo po natin doon ay talagang tinuturo natin hindi lamang yung knowledge para sa kanilang isipan, kundi yung salita ng Diyos na magbabago ng kanilang buhay. So, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pangunguna sa amin, na Brother Jay, sa akin, upang patuloy na matuloy mga bata, pagtuturo ng Bible study sa mga adult, doon din, yung mga kabataan talaga na nagsisimula ng napakaaga, then hanggang sa pinaka mag-close na kami sa kayong kanilang pag-uwi. Talagang nawa sila ay matamnan ng salita ng Diyos, ma-safe, at talagang maging rooted and grounded. At the same time, pag lumaki sila, maging isa sila sa kabahagi ng gawain natin doon sa kanila. At magpapasalamat din sa Panginoon sa natapos na Bible study doon kay Nanay Lydia, kay Kuya Mar. Maraming salamat sa kahapon. Naging last week, yung nag-Bible study kami doon, medyo malungkot sila. Nakikita mo yung yung kalungkutan na meron sila. Pero kahapon, sa pag-Bible study nila, mas positive yung kanilang outlook. So, nakaganda ng kanilang pakikinig. So, nagtatanong sila about dun sa kanilang napakinggan, which is talagang very good, diba? Na kapag yung isang nakikinig ay nagtatanong, yung sabihin, may pagkakataon na meron siya hindi naintindihan, unahin siyang ipa-clear yung kanyang maaling-maling naintindihan. So, praise God sa buhay nila na Lydia, na huwag gamitin sila at willing sila na magkaroon din ng gawain doon. So, pray natin na magkaroon ng gawain sa San Pablo. So, din patuloy na ginagamit sila Brother Jay, pag-pray natin patuloy yung San Pablo, then yung Candelaria. At doon din, patuloy din natin pag-pray yung mga kabataan doon sa Candelaria at yung kanila Nanay Lydia, kasi syempre Nanay Lydia dahil sa katandaan at the same time dahil sa sakit, nagkaroon na ng parang sa malabo yung kanyang mata. Pag-pray natin na maaprobahan ni Governor Sol, office ni Governor Sol, yung extra para sa surgery. Pag-pray po natin. So, may po ba? Praise, thanksgiving? Yes? Salamat ako sa mga kabataan na rin na nag-dating. At nawa yung mga lesson na napadali ba about sa pagsisi talaga sa kasalanan yung invitation na pagkakun sa kanyang nawa tumalima sila kung hindi nila sayang na time. Diba sabi nga sa Bible na redeeming the time for the days are evil. So nawa hindi nila sayangin yung oras. Kahit sa ating mga Kristiyano nawa kaya glorify natin lagi ang Panginoon at siya ang unahin natin lagi. Amen. Amen. Praise God. So, Kaya huwag natin kalimutan si Brother William sa kanyang street preaching ministry. Nasa Kalinga siya. And yung biyahe niya doon, nag-preach siya sa bus. Merong isa na tumanggap sa Panginoon sa kanyang preaching. So, praise the Lord for fruit. Let's remember Him for safety. pag-pray po natin si Brother William sa kanyang patuloy na street preaching, bus preaching, at iba-ibang classic preaching, person preaching, or any preaching. Saan gaganapin? Amen. So, pag-pray natin siya na gamitin siya maitili ng Diyos, at the same time na yung mga nabahaginan niya ay maging member ng isang local church. So, pag-pray po natin. At yun nga, napaganda na sinabi ni Ibambi na bilang mga Kristiyano, redeeming the time. Bakit? Yung buhay natin, sabihin yung mundo natin ngayon, ay hindi siya paganda ng paganda, kundi pasama ng pasama. Mga kabataan na ito, isa yung patunay na ang sinasabi ng Biblia na habang tumatagal, perilous times shall come, di ba? Kung paano yung mga kabataan, magtitigas ang ulo, kung paano yung mundo, imbes na hanapin ng Diyos, mas hanapin nila yung kanilang sarili. Isipin mo yun na palagi sa plano natin, hindi natin iniisip ng Diyos. Tanda, yung kabataan, di ba? Tama yun? Sa bawat plano natin, palagi natin iniisip yung pansarili natin. Hindi natin iniisip na mabibless, mabibigyan ko pa yung kapurihan ng Diyos dito sa ating magiging plano, or di kaya mag-pray tayo before natin gawin ang plano. Hindi yun. Karamihan ng kabataan ngayon, sa plano natin ngayon, mas inuuna nila kung ano yung makukuha nila kaysa kung ano yung maibabalik nila sa tagapaglupa. So, pag-pray natin mga kabataan dito na talagang maging rooted sila sa ita ng Diyos. Meron isang missionary, Joris Southern Bapton na missionary, na nakapag-asawa siya. Engaged siya sa isang
Bible teacher, isang professor. Then, nung panahon na yung professor na yon ay pumunta doon sa Germany, naturuan siya ngayon ng German higher criticism. At doon, sa natutunan niya, pagbalik niya sa US, iba na ang katayuan, iba na ang paniniwala ng lalaking yon. Yung babae na nag-aantay, nung nalaman niya na iba yung naturuan ng lalaki, hiniwalay niya. Pangalan niya ay si Timon. So, nakipaghiwalay siya doon sa isang doon sa isang lalaki na naka-engage sa kanya. Bakit? Dahil doon sa kanyang paniniwala. So, isipin mo, Southern Baptist na merong paniniwala, may paninindigan, babae. Pero, naging missionary sa China. Pero sa panahon natin ngayon, nawa meron tayong mga kabataang babae, lalaki na talagang tatayo sa salita ng Diyos. At mamaya po meron po pala tayong special number para sa ating team mamaya, 401, after ng ating pag-aawitan. Sweet are the promises, kind is the word, dearer far than any message man ever heard. Pure was the mind of Christ, sinless I see. He the great example is and pattern for me. Where he leads I'll follow, where he leads I'll follow. Follow all the way, yes, follow all the way. Where he leads I'll follow, where he leads I'll follow. Follow Jesus every day. Sweet is the tender love Jesus has shown, sweeter far than any love that mortals have known. Kind to the erring one, faithful is he. He the great example is and pattern for me. Where he leads I'll follow, where he leads I'll follow. Follow all the way, yes, follow all the way. Where he leads I'll follow, where he leads I'll follow. Follow Jesus every day. List to his loving words, come unto me. Weary, heavy laden, there is sweet rest for thee. Trust in his promises, faithful and sure. Lean upon the Savior and thy soul is secure. Where he leads I'll follow, where he leads I'll follow. Follow all the way, yes, follow all the way. Where he leads I'll follow, where he leads I'll follow. Follow Jesus every day. Amen. Isa pang hymn number 470 sa ating hymnals. Hymn number 470, Jesus is all the world to me. So, sa Tagalog, si Jesus ay mas mahalaga sa akin kaysa sa buong mundo. He is all the world to me. Medyo bago ang hymn na ito, but we'll try to learn it. Hymn number 470. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day
po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Pinag-aaralan po natin, we're studying the book of 1 Corinthians in our Sunday morning service. And ang 1 Corinthians 5 po, ito po ang sagot po ni Apostol Pablo sa tanong po ng mga church member ng Corinth regarding sa isa po nilang church member that is in fornication. Ang fornication po na tinutukoy po dito ay yung kanya pong stepmother, yung tao na hindi siya nakasal, ay nagkakaroon sila ng physical intimacy. At ito pong 1 Corinthians 5, na pag-aralan po natin last week, mula sa verse 1 to 5, binigay po ni Apostol Pablo yung kanya pong judgment. Church, ito ang dapat ninyong gawin. Ito ang dapat ninyong gawin bilang isang simbahan na pag kayo ay nagtipon, kailangan ninyong i-deliver such an one unto Satan. At napag-aralan po natin last week, ano po ang ibig sabihin po nito. Now, sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, titingnan po natin today ang verse 6 to 8 kung saan ginamit po ni Apostol Pablo hindi lamang yung mga turo po ni Kristo, kasi tandaan po ninyo, ito pong 1 Corinthians 5, hindi ito idea ni Paul. Hindi ito kanyang sariling opinion. Ito po ang itinuro po ni Jesus Christ in Matthew chapter 18. At hindi lamang po gumamit po sa Apostol Pablo ng mga Christological teaching, mga turo ni Kristo, gagamit din po siya ng lumang tipan ng Old Testament sa kanya pong argument po dito. Very typical po, pag nakita po ninyo ang mga teaching po ni Apostle Paul, hindi lamang siya ginagamit din niya ang turo ni Kristo at ginagamit niya ang turo ng lumang tipan sa kanya pong pagtuturo. And that's a biblical inspired method of teaching. Hindi lamang ang turo ni Kristo at ang Old Testament ang dapat natin gamitin. Pareho natin po ito dapat ginagamit. Now, ang gagawin ko po, babasahin ko po yung verse 6 to 8, and then sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Bible. 1 Corinthians 5, verse number 6. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and the truth. Shall we pray? Ama namin Diyos, we pray na tulungan niyo po kami sa umaga po ito na properly namin ma-interpret ang 1 Corinthians 5, and we pray na tulungan niyo kami sa tulong po ng Banal na Espiritu na ma-discover po namin ang mga truths ng inyong pong salita so that we can apply ang mga ito sa aming pong mga buhay. I pray that the Holy Spirit work in us and help us. In Jesus' name we pray. Amen. Pagkatapos po magbigay ni Paul ng judgment sa verse 1 to 5, kung ano ang gagawin dun sa kanilang problema regarding sa isang church member that is in fornication. Now, dito po, magbibigay na si Apostol Pablo ng paano niya, ipapakita niya dito, bakit ganun kaseryoso ang kanilang condition. Dito po, gagamit po si Apostol Pablo ng imagery ng Passover at ng piece of the unleavened bread sa kanya pong argument. Katulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, not only that the Apostle Paul used Christological teaching, he also used the Old Testament in chapter 5. At ito pong principle po ng leaven and unleavened bread, hindi lamang po si Paul ang gumamit po nito. Ginamit din po ito ng ating pong Panginoong Kristo. Remember in Matthew chapter 16, kung paano binigyan ng warning ni Jesus Christ yung kanyang mga disipulo saying, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees, Matthew 16:6. At dito sa kanyang argument, sa verse 6 to 8, ating pong pag-aaralan, pwede natin po itong i-divide sa tatlong bahagi. Una, first part, Apostle Paul rebukes the Corinthian church member for their glorying because a little leaven leaveneth the whole lump. Kayo ay nagmamayabang pero hindi ninyo alam
dahil sa kasalanan na sa inyong pagtitipon, ay naapektuhan ang kabuuan. That's the first one. The second thing, uutusan po ni Apostol Pablo na i-purge out yung old leaven because they were already unleavened. At panghuli, he will explain the picture of Christ and Passover na binanggit niya sa verse 8. So titingnan po natin ito lahat. Na una, sa verse number 6, sabi ni Paul sa church member ng Corinth, your glorying is not good. Ang inyong pagmamayabang ay hindi mabuti. Ang tanong, Brother RJ, saan nagmamayabang ang mga church member ng Corinth? Naalala po natin, balikan natin, saang area sila nagmamayabang? Una, tingnan po ninyo sa verse number 6 of chapter 4. 1 Corinthians 4:6. 1 Corinthians 4:6. Sabi ni Paul, and this thing, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sake, that ye may learn us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for once against another. Unang area po na sila nagmamayabang ay yung pong pagkakaroon po nila ng minister. You know what? Kami ay kay Apollos. Kami ay kay Pablo. Kami ay kay Sipas. Sila po ay nagmamayabang. Some of them were puffed up for one minister against another minister. Yan po yung unang area. Pangalawa, sa verse 7 of chapter 4, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? The second area na kanilang pinagmamayabangan, pinagmamataasan, they were glorying as though what they possess had not been received from God. Yung kanilang mga bagay, mga blessing na meron sila, ipinagmamataas nila ito na parang hindi ito binigay ng Diyos sa kanila. Pangatlo, sa verse number 8 of chapter 4 verse 8, now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us, and I would to God ye did reign, that we also might reign with you. Ang pangatlong area na kanilang pinagmamayabangan, pinagmamataasan, they acted as though they were full, rich, and reigning as king. Pinagmamataas nila na para kaming naghahari na kami ay sapat na, kami ay kumpleto na. These are the areas that this Corinthian church member are boasting to. Kaya sabi ni Paul, wait, nagmamataas kayo, pero sa inyong pagmamataas, hindi ninyo alam na yung kasalanan ng isang church member ay naapektuhan ng inyong pagmamataas. Paul was saying here na their boasting was inappropriate in view of the sinful condition existing in their assembly. Nagmamayabang kayo pero hindi ninyo alam na mayroong kasalanan sa inyo. Ang pagmamayabang ninyo ay hindi akma sa kasalanan na meron sa inyong church. Yun po ang ibig sabihin ng your glory is not good. Pangalawa, sa verse 6, sabi ni Paul, know ye not that a little leaveneth the whole lump? Dito po, i-rebuke na ni Paul, ipagpapatuloy po ni Paul ang kanya pong pagre-rebuke. Paul will explain why their glorying is not good by asking, hindi niyo ba alam na ang maliit na paalsa ay pinapaalsa nito ang buong masa or big dough? Now, in order to understand this, kailangan nating bumalik sa baking system nung unang panahon. Kasi in our time, napakadali ito kung kayo ay nagbe-bake. Anong pangpaalsa na karaniwang ginagawa ngayon? Yeast. Yung maliit na yeast, kailangan mo lang to. Pero nung unang panahon po, hindi sila gumagamit ng yeast. During the ancient time, ang type of flour na meron po sila ay yung pong wheat. Kung ikaw ay mayaman, naka-wheat kayo. Pero kung kayo ay mahirap, ng panahon na yon, ay barley ang ginagamit po. Parang ngayon, in our time, pag mayaman ng Pilipino, jasmine rice. Pag mahirap, NFA. Parang ganun po. Pero the same type of grain, ang ginagawa po nila ay imimix yung flour and water, yun po yung unleavened bread. Unleavened, or pag sinabing alsa. And for the sake of illustration, nag-prepare po ako. I did my homework para ipakita po ito. So, ito po ay isang mixture ng flour and water. Flour and water. Flour and water. At ang ginagawa po ng mga tao noong unang panahon,
ito pong mixture of flour and water, they will keep it for around 2 to 5 days. Para po yung mga bacteria in the air, in the moisture, ay makain yung mga sugar ng flour. Kasi yung pong starch ng flour, i-convert niya, magpo-produce na ng maltose na kung saan yun ang nagiging pagkain ng mga good bacteria. And after 2 to 3 days or 2 to 5 days, pagkatapos po niyan, so probably kung iiwanan natin yan 2 to 5 days, dito, ganito po ang magiging itsura niyan. So aalsa siya. Kahit walang yeast, yung pong bacteria in the surrounding ay papasok sa mixture at kakainin nila yung mga glucose, kaya magpuproduce yung mga bacteria ng carbon dioxide. Kaya may mga tumataas siya. Kumbaga parang nagkakaroon ng air molecules sa buong mixture. So, when Paul said, no hina, at ang ginagawa nila, by the way, ang ginagawa po nila, kung kakain na, halimbawa, kakain na kami sa tahanan namin, ang gagawin po nila, magmimix uli sila ng panibagong flour and water, and they will get something from this leaven or this, hindi pa to bread pampaalsa. Kukuha sila ng konti, karampot, at ito yung ihahalo nila sa bagong mixture, and then later on, iwanan lang nila ng ilang oras, lalaki na dito. Ito po yung leavening process po nila. So, itong konting mixture nito, usually what they do, ito, i-bake na nila ito, pero yung konting tirang ganito, isasali nila dito, and then pag umalsa ito, ganito na ulit, they will repeat the same process, and they use the same leavening hanggang umasin to for around 1 year. Ito po yung pangpaalsa po nila. Now, ang tinutukoy po dito ni Paul sa verse number 6, know ye not, a little leaven, leaveneth the whole lump. So, itong maliit na ito, pag ito ay inilagay mo sa bagong mixture, hindi nyo alam na unti-unting papaalsahin ito ang buong masa. Know ye not, hindi nyo ba alam? And of course, they know it, kasi ganito sila magluto. Ganito sila mag-bake noong unang panahon. Ang tinutukoy doon ni Paul, hindi nyo ba alam na ang maliit na pampaalsa ay papaalsahin niya ang buong masa? Now, anong tinutukoy po dito ni Paul? Contextually, tinutukoy po dito ni Paul, yung kanilang pagmamayabang ay hindi mabuti kasi yung maliit na kasalanan sa kanilang church ay naaapektuhan ang buong assembly. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Kaya sabi ni Paul, verse number, so dito makikita natin na dahil dun sa kanilang kasalanan, ay naapektuhan yung buong dough. Yung sa illustration nito, ang Corinth Baptist Church, isa siyang masa na dahil sa kasalanan ng church member na hindi nila dinidil, hindi nila church discipline, ay naaapektuhan ang kanilang buong assembly. Kaya sa verse number 7, using the conjunction therefore, tingnan niyo po sa verse 7, sabi ni Paul, purge out therefore the old leaven. Now, kung napansin po ninyo, yung conjunction na for, na therefore, may trabaho po yan. Dahil ang isang maliit na libadura or maliit na pangpaalsa ay naaapektuhan ang buong masa, i-purge out ninyo ang old leaven. At yung old leaven na tinutukoy, ito po yung old leaven na matagal nang ginawa, na umasim na siya, na ganito na yung naging itsura niya. Kasi itong old leaven na ito ay maapektuhan ang buong masa. Now, yung pong, a little bit of grammar, yung pong command na purge out, ang ibig sabihin po nito ay clear away or cleanse truly or remove completely. I-remove ninyo completely. And by the way, ito po ay imperative sa original. Ibig sabihin, utos po ito. At hindi lamang po ito imperative. Ito po ay aorist imperative. Now, sa grammar, pag sinabi ni Paul dito na purging out, contextually, sabi ni Paul sa verse 2,
and ye are puffed up, and have not rather mourned, that he, referring sa church member ng verse 1, and he that had done this deed might be taken away from among you. Tingnan niyo pa yung verse na maapektuhan ng church. At bilang church, dapat natin i-purge out ang old leaven. Yun po yung tinutukoy ni Paul sa verse 5, to deliver such an one unto Satan. Ibig sabihin, hahayaan mong mawala sa fellowship yung church member na ito para si Satanas ay makakilos sa kanyang katawan, because we know there's a sin unto death. Pwedeng magkasakit, pwedeng magkanong mangyari sa kanya upang ma-restore siya sa tamang lakad sa Panginoon. So yun po ang purpose po dito. Kaya sabi ni Paul, purge out therefore the old leaven, that ye may be anew lang, upang maging bago kayong masa. Bago para maging bago kayong dough. So dito, makikita natin yung urgency ng inutos dito ni Paul. And sa huling bahagi po ng verse number 6, ibibigay po ni Paul yung intended result. Bakit kailangan nilang i-purge out? Bakit kailangan nilang tanggalin, i-excommunicate itong church member nito? And by the way, tandaan po ninyo, ang church discipline po ay hindi po ito para lamang ma-excommunicate ang isang church member. The goal of church discipline is not to expel the church member. So kung pwede niyong balikan yung preliminary discussion po natin dito sa 1 Corinthians 5, you can check it in sermon audio, na pag-aralan natin ito, tinignan natin yung Matthew 18 and so on and so forth. Hindi po ang purpose po ng church discipline ay to expel the church member. Ang purpose po ng church discipline ay ma-restore ang mananampalatayang nasa kasalanan. That's right. Pero pag ang mananampalataya, ang church member refused to hear the church, refused to repent sa kanyang kasalanan, ito na po ang huling step according sa Matthew 18. So we see that dito. At anong intended result? Bakit kailangan i-practice ng Corinth church member, Corinth church, ang pag-purge out ng old leaven? Sabi ni Paul, that ye may be anew lang as ye are unleavened. Right. So dito po, ang church ng Corinth, sila po ay hinalintulad into a new lamb, a lamb, isang masa, isang dough, from which the old leaven has been removed. Ibig sabihin, kung halimbawa, ito yung galing sa old leaven, at kasama ng Corinth Baptist Church, ito yung Corinth Baptist Church, at kasama ng Corinth Baptist Church, yung old leaven, pag tinanggal at pinurge out nila yung old leaven, they are the new lamb. They are the new lamb. At gusto kong pansinin ninyo dito, Paul was not saying here, kung titingnan natin yung grammar, Paul was not saying here, you need to purge out the old leaven so that you will become the new lamb. Hindi po. You need to purge out the old leaven because ye are unleavened. Napansin po ninyo, hindi nila kailangan tanggalin yung lumang masa para sila ay maging unleavened. Kundi kailangan nilang tanggalin yung lumang masa dahil sila ay unleavened. Amen. So, ito po yung argument po dito ni Paul. Because that ye may be a new lamb as ye are unleavened. Napansin po ninyo, it's in present tense. Hindi po ito subjunctive sa grammar. That ye may be unleavened. No, ye are unleavened. Kayo ay unleavened. Anong tinutukoy dito ni Paul na ye are unleavened? Of course, dito po papasok ang Old Testament. Now, a disclosure lamang po, you cannot properly understand the New Testament if you don't know the Old Testament. That's right. Amen. Balikan natin, anong nasa isip dito ni Paul? Ito ba ay naghuhula lang si Paul? Ine-expect po dito ni Paul na alam ng mga readers niya ang lumang tipan. Go over in Exodus 12. Exodus chapter 12. Marami pong churches ngayon ang hindi po interesado sa Old Testament, pero tayo po ay naniniwala na mahalaga po ang lumang tipan. In Exodus chapter 12, anong tinutukoy dito ni Paul sa kanyang argument sa 1 Corinthians 5? Now, pag binalikan po ninyo ang Exodus 12, ito po ang story po ng Passover at yung pong Feast of the Unleavened Bread. And balikan natin sa verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, Exodus 12 verse 2. Nadyan po kayo? Ready? Read. This month shall be unto you the beginning of months.
It shall be the first month of the year to you. So, ini-establish po dito ni Jehovah between to the nation of Israel yung pong Passover and so on and so forth. At sa verse 5 to 7, basahin po natin. 12, but verse 5. Write it on the street